Dear subscribers, we are here at Basta Cafe. Because it's my birthday month, July, I have with me a very special person. Thank you so much for being here. Of Thank course. you. Diyos ko. Thank you. Nanginginig pa yung panty ko. Baka oo lang. Panty mo ba yun? Oo, sinampay ko. Basa eh. Kasi umulan. Ang una kong TV show ay Body and Soul. Yung ba ang una? Yon at saka Itbulinggit, magkasabay yun. Pero nag-guest ka sa tita mo. Yes, sa Maricel Drama, Loving Leors, yung mga Yan. yan. Connie Reyes on camera. Siyempre, mahilig ako sa TV. Nanonood ako ng TV. Nakita. Tapos naisip ko, kamukha naman sa suya na to. Ang cute, ang galing umarte. Ay, iiyak talaga siya, may luha. Ang galing. Di ba anak to ni Maricel? Parang gano'n. Siyempre, hindi ko naman kilala si Mama Beck. Si Mama Beck po yung mami niya na Kapatid. kapatid ni Maricel na Dancer, ng Solid Gold Dancers. Luma. paka-talented nila, di ba? Nung naging artista na rin ako, nagkasama na tayo, fast forward, sa mga soap ni Direk Wen de Ramas. Si Lorelai Canon. Tapos medyo nakaka-intimidate ka nun. Totoo ang ganda ba? mo eh. Ang ganda mo. Ang model mo. Thanks. Ganon yung reaction. Ang liit ng pes, ang payat, ang model. Yung pes niya ganito lang kaliit, para lang bayabas, yung ganon. Siyempre, kakaiba yun kasi lahat ng mga kasama ko, ang lalaki ng pes, di ba? Tapos ang liit. Ay, ganyan pala siya. Ang tangkad pala niya. Maganda. Dala mo yung manager mo. Sumalangit na, si... Tito Wingard. Lalo kami na-intimidate. Kasi siya si Gladiator. Diba? Oo, yung tawag parang, sa oh my kanya. God, ano siya talaga, si Meryl ay isang showbiz royalty. So parang hindi pa kami masyadong chumichika sa kanya. Ganun. After a while, parang gusto niya sumali sa lahat, yung gano'n. Hindi pwedeng, pag may umpukan, or may chikahan, or mayroong ganap, ano yan ate? Ano yan? Totoo. Ganon siya. Tanggal lahat yung mga, ay, di naman pala royalty. Walang ganon. Si Meryl lang siya. Makulit siya, curious siya. Curious too. Napaka-artistic niya. Mahilig siyang mag-explore. Mahilig siyang magpatikim ng kung ano-ano. So ako, as medyo hindi ako privileged alam mo yon, yung dami kong natikman dahil sa kanya. Nahilig kasi ako sa mga chicha, Sa mga Japanese stuff, sa mga places that you go to, sa mga things that you wear, sa mga scents Yes. that you use. You actually educated me. Naging close kami. Eto na. Paano mo nasakyan si Ugi? Ay, hindi. Love na love kita. Agad? Oo. Kasi you're so cute. Wow. Hindi. I think siguro tama yung una mong impression na gusto kong sumali sa inyo. Kasi I think you have a very powerful group. Always laughing, di ba? Kayo nila Direk Wen, nila Direk Andoy. So, syempre doon ako kakapit kasi masayahin tao ako. So, nung tayo, of course, sa Marina, hindi pa tayo masyadong naging close. Sa Kampanera ng Cuba talaga. Kasi ang init ng costume natin, no? Sa Marina kasi, ang ka-eksena ko lagi si Joel Torre. Yes. Ikaw, doon ka kay na Claudine, Gina Yes, Snooki, yes. Sherry Hill. Yes, dahil nga. Sumalangit na I okay. know, oh my God. Mama. Yeah. Sa Kampanerang Cuba talaga kami Naging close. nagmahala, nagkainisan, nagkabistuhan ng mga totoong ugali. Tama. Baka maguto kami sa kadadaldal. Concern ng Basta So, ito Cafe. ang, adobo. JP's Cooked Adobo. And, Ultimate na kaluwag-luwag pancit canton. Oh my God! Chicken for you. Usually, Istanbul yung kasama. During Kampanerang Cuba, si Meryl, she's starting to learn photography. Nagkaroon ka ng chance talagang i-capture Pero- lahat ng moments ko. bagong gising siya, tulog siya, masungit siya, pawis siya. Tapos i-develop, yes, ng malaki. Siguro, in a week, parang 3 times kami magkasama from 6 a.m. to 6 a.m. the next day. Hindi So pa it's- uso na ng mga It's a different kind of bonding. Oo. Tsaka tayo, magkakasama kasi mga madre.
Oo. Tatlo tayo ni, Tita Malu. Kampanerang Cuba is the soap opera of Ann Curtis. Ann Curtis. Ito yung dalawa siya. Paano nila? Di ba si Imang, tsaka yung si Imang. maganda. Ay, gumanda ba siya doon? Di ba yung lagi tayo naka-lock frame kasi nga magko-prosthetic siya tapos gaganda. So ang tagal, may makeupan. Di ba? Yun. Plus, oh my God, siya si Tita Malu de Guzman. Plus musical pa ito. Totoo. At saka, Hekik. lagi kaming nasa simbahan sa may, Nag-Carlan Church. oo, Batangas. Tama ba? Laguna kasi. Oo. Ay, nalipat na ba? Dati nasa Batangas yun. Laguna pala. Oo, basta malayo. Malayo at maaga yung call time. Wala akong sasakyan. So gusto kong sumabay sa kanya. Nag-uusap lang kami. Pinagsasabihan ko siya. As an ate, as a tita. Na, ganito yan, ganito yan. Kasi marami siyang mga plano. Ilang taong ka na? Mga 20. 20? My God, araw-araw ang dami niyang plano. Kunyari, 5 yung plano niya yesterday, bukas 10. Tapos yung Meryl, ang dami mong plano. Ba't ka ganyan? Diba? Magagawa mo ba lahat yan? Malaman lamang ko lang bipolar na pala yun. Pala yun. Di, totoo. Yeah. Minya siya eh. Yung pala yun. So, during that time, hindi mo pa alam Wala pa. yung... yung condition ko, Oo. wala pa. Na-diagnose ako 2007. what is bipolar? Exact. Sorry hindi ako magrurunong-runungan. No, yun? it's manic depressive. So, may mania, tas merong depression, may bouts of. So, wala kaming middle ground. That's why helpful talaga na may meds. Of course, some people opt na wala. But yun siya. So, yung moods mo ay high, super high pag mania. Tapos pag low naman, sobrang depressed. Paano mo naisip na, teka nga, parang kailangan ko magpa-check? Hindi, walang na ganun. By chance lang. Kasi I was still with BJ at the time. And nagkaroon ako ng very bad manic episode. And luckily, si Tito Larry, yung stepfather ni BJ, sumalangit nawa, was the one who sedated me and brought me to the hospital. Pagising ko, nasa hospital na ako. Sinusulat na ako sa pader. Hindi ko alam ginagawa ko. Were you in some kind of element? No, I was already, I'm sober at that time na. Oh, really? I was sober. Siguro kakastart ko lang ng sobriety. How young were you then? 24, 25. Very young. Yeah. So, napunta na tayo dyan sa moment na yan. Ito pa yung nakapagpasil, which is very significant now that it's my birthday month. We will never forget this and we are celebrating it now. What happened was, during that year, 2007, one day, it's my birthday, in 2007, I went to CCP to watch Virgin Lab Fest. Imagine. I know. So I watched the play, ganyan. Chris Martinez was there, but he had to go someplace else. So I was alone. It was my birthday. I'm watching a play, and then the play finished. It's like, oh my God, it's my birthday. Peak yun eh. Peak ng kabisihan ko. Tapos iniisip ko parang, ang ironic nito, we always work with a lot of people. You entertain a lot of people. And today is your special day. And I'm alone. Tapos syempre nagsa-self-pity ka or pagod lang siguro ako. I think, mga 24 ka, siguro mga So, ayan na naman tayo sa early 40s na siguro ako noon. No, early 40s. Hindi ko alam kung bakit kita naisip kamustahin. Pero it's a top secret na nasa ospital ka. Yes. Konti lang nakakaalam. Ikaw lang at saka Family. magulang, mga family mo. Walang nakakaalam sa showbiz. Pero ako, kamusta? Ate, huwag kang maingay, something like that. Nasa ospital ako. Ay, bakit? Parang kinonfine mo yung sarili mo. Dinala ko yung sarili ko. It's a major cleansing thing. O sige, so pwede ba akong pumunta? Oo naman, Ate Uge. Kaso secret talaga to. Sabi ko, sige, pupunta ako. Birthday ko ngayon eh. Diyan na lang ako magse-celebrate with you. Tapos sabi niya, oo naman ate, kasi nalulungkot din ako. Ako lang mag-isa. My God! Nakatawa talaga to eh. And then of course, I found the hospital. Hindi ko makakalimutan yung itsura mo noon. Ang liit-liit mo. Oo, wala na. Ang liit mo, ang nipis mo.
Hindi ko alam kung natuwa ka nung dumating ako or naiiyak ka. Pero parehas tayong may lungkot. Yeah. Yung lungkot mo nun is maybe because I don't know if nararamdaman mo rin na mag-isa ka. So, that is the significance of my birthday. Tapos may dala siyang ano, It's our anniversary. may dala siyang cakes. Parang maliit na cake lang. Wala namang kandila. So, naghahanap kami ng... Wala tayong kandila, wala tayong Hindi kandila. pwede. So sabi ko, hindi pwede, kailangan Oo. may kandila. O sige, punta ako sa nurse station. Miss Nurse, may kandila kayo dyan? Siyempre, si nurse parang... Kandila? Birthday ko kasi, kailangan ko ng kandila para meron naman ako ma-blow, birthday ko. Nali lang po. Yes, may kandila. Sa'yo pa brown out. Tapos gamit. Pumasok siya sa kwarto, yun yung dala-dala niya. Meryl, ito na lang. Ano At least yan? may makapag-wish tayo. Ano ba? Huwag na tayong Mga choosy. choosy. Oh, may cupcake kami, tapos kanta ka na happy birthday to you. Birthday. Tapos, eto na yung nurse, yung kandila. Hiningi ulit. Oo. Soli namin. So, ano to, tatabi ko? Oo. Siyempre sa Soli. Soli ko na yung kandila, ayan. Tapos yun, sinamahan kita ng... Hindi ko alam kung nakailang oras ako, pero it was enough. Yes, it was enough time for you to talk about what's really happening during that time. What I remembered then was you were really decided. I want to change my direction. Can you talk about it? Siyempre, yun yung panahon ng kabataan ko. I had a drug addiction. So, not alcohol. Hindi ako umiinom eh. Pero it was really a bad drug addiction. And you started what age? 18. Happy birthday to me. Sa birthday ko. Ah. Yes. So, parang mga 18, 20, 4 to 5 years na akong gumagamit. Dumating ako doon sa yung drug of, not choice eh, pero yung drug of use na lang was something na hindi na kayang, hindi araw-araw. Kasi intravenous na. Okay. So, siguro napagod ako kasi parang may mga markers na ako na nalilate ako sa set. Eh, syempre, grabe yung value ko sa work natin. Nag-start ako magtrabaho, 9 years old. So, parang pag may ganong klase na nalilate ka na, yung, oh my God, parang wake-up call na to. Tapos parang dumating lang, nagising lang ako ng isang araw na umiyak ako. So, sabi ko, ayoko na. Napapagod ako eh. Parang, oh my God, this is not me. Tapos yung naisip ko na gusto kong mag-aral sa ibang bansa, gusto kong mag-London, dami kong, yun eh. And that really was yung, teka muna, hindi mo magagawa lahat ng yan pag hindi ka tumigil. So, nagtawag ako na gusto kong makakita ng psychiatrist. Pagdating ko naman doon sa ospital, dinala ko ang sarili ko, si Papa Gucci pa ang kasama ko nito sa kotse. Akala niya magpapacheck up lang ako. Hindi na ako lumabas. Kasi nga, because of that drug, kailangan yung gamot, under supervision also. Natatandaan mo paano mag-detox? Yun, ang daming makate kahit wala namang makate, pero puro pa sa ako kakakamot. Physical siya, as well as emotional and mental. Gano'ng kakatagal sa ospital nun? 2 weeks. Oh. 2 weeks ako. Pero since voluntary nga siya, hindi ako nakatapak sa basement. So, hindi ko nalang itsura. Well, malungkot ako doon dahil gusto ko makita itsura ng basement. Dahil curious nga ako eh. Pero sabi ko, oh my God, hindi ako makakapasok doon. But yeah, so... Well, may Google mo na lang. Huwag mo nang trabahuing pumasok pa doon. Pwede hindi naman papakita yun, di ba? Siyempre. Sa bagay. Ano yun? Mapipicture na nila? Social media. By the way, this is the basement. As you can see. Oh. This is my room. So yun, so I've had enough. Kasi kahit saan ako, parang at that time, yung ini-inject ko, parang nakaka 20 to 40 vials ako a day. Para lang hindi ako mangate. Kasi nga, pag intravenous na, meron na siyang withdrawals eh. Okay. Physical na siya. Okay. So ayoko na. Oo. Ayoko na. So, it was very difficult. Of course. Yeah. Lalo-lalo na nung meron nga akong realization of 2007. Yun din, nung tumigil ako na parang meron din kami isang kaibigan na parang in-intervention. Ano na ako nito, okay na ako, hindi na ako nagdo-drugs. Pero in-intervention namin. Tapos parang nakita ko yung compassion ng family na yun sa taong yun.
Samantalang ako pasok sa ospital, lahat galit sa akin. Kasi, Kaya pala nung dumating ako. oo. They were angry, of course. I mean, magulang yung mga yun eh. Yun naman yung way of compassion nila, yung being angry. Pero yung nakita mo yung difference na, ba't ganun? Nung dinala ko yung sarili ko sa ospital, parang I was waiting for a pat on the back na, oh, okay, tutulungan ka namin. But of course, every journey is different. Pero yun, I really wanted Did you to. pray? Yes. Parang everyday akong, nagsusulat ako noon everyday ng journals. Yes, I know Meryl is really a writer. So yun, susulat ako. Parang yun na rin yung letters ko to God. Yeah. Anong mga natatandaan mong paulit-ulit mong sinusulat? Oh my God. Siguro yung I'm sorry. Sorry sa mga nasaktan ko. Sorry sa sarili ko. Sa sorry. sarili Di ba? mo. Mostly sa sarili. Oo. And then parang wala kang makitang kasunod. Yun, andun ka lang talaga. Andun ka at present lang. Wala kang makitang, ano kayang tsura ng bukas? Talaga? Yeah. Buti na lang, may foundation ka talaga ng exposure to everything. And you know what could happen if you don't straighten up your life. Yeah. Buti na lang, hindi ka bobo. I'm sorry for the word, Hindi natin huhusgahan yan. Aadik o kung ano man, nalulubog sa ganito. Pero pag nakakabangon ka at nagigising ka, kasi ikaw din naman magdidikta sa sarili mo, wala namang mamimilit sa'yo eh. Mahirap, pero nung nagising ka, ang talino mo doon, hindi ko sisirain ang buhay ko sa ganito. Katalinuhan yon for me. When did you realize na, buti na lang talaga. Buti na lang talaga. Ang ganda ng ginawa ko sa buhay ko, yung gano'n. Late na. Talaga? Hindi siya yung ano, kasi nabuntis pa ako, di ba? I was not ready. I wasn't happy. Siyempre, nasa brink ka pa lang ng sobriety. Parang, hello, ngayon mo pa lang ma-realize lahat. Aha. So, hindi ko pa alam na bipolar ako. So, yung realization ng buti na lang ginawa ko yun, siguro pagkatapos ko ng manganak. In general, even if you were exposed to Yun it. nga, personally, nakita ko yung itsura nung kung ano ako nun. I think doon ako may realization, okay, I'm proud of myself. Ay, Yun. yes. Doon ko na ano. Oo. Na, ay, salamat. Lampas na ako dyan. Diyos ko, nakakaloka kayo. Tigilan nyo na yan, Parang ganon. Ganon. Did you ever try to give advice to nakikita mong ganon? No, I wasn't ready until I was proud lampas 10 years. Oh. Oo, kasi parang yung sober counselor ko, sumalangit awaf, si Fred. Grabe, nakakaapat na sumalangit na na tayo dito. Ang sabi niya, you will never be a recovered addict. You'll always be a recovering addict because you'll never know what can happen in your life that may trigger you wanting to go back. So, ang tagal nung acceptance ko na tapos na ako, parang, paano ako mapaproud? Siguro after 5 years. Tapos ng 5 years, hindi pa ako ready magsabi na I'm proud of, you know. So, after 10 years, hanggang sa 18 years na. Today, we celebrate our 18th year anniversary. Yes. Of our, I don't know, I think, That day, no? of that day that we shared together. Yeah. That being alone. Being alone but together. Yes. And minsan kahit di kami magkasama, Ate Uge, happy anniversary. Happy birthday, Basta pag happy anniversary. mag-birthday na siya, Ate Uge, 8 years na akong sober. Oo. Yan. Siya yung kasama ko na very, very good memory. Yes. And also, ninang ako ng anak Ni Elijah, mo. Ninang ako yes. ni Eli. And Eli is already 17. 17. Oh my God. How is it having a 17-year-old? And a 4-year-old. Oh my God. Yung 17 muna. Yung 17, mabait kasi si Eli eh. Kasi syempre, Very sweet. very sweet. And at the same time, matagal kami nagsama na single parent ako. So iba yung bond namin. So during that time that Eli was growing up, you decided to study in In London. London. Yeah. To- Natupad ko, di to ba? have Product design. Product design in London. So, mas maraming drugs dun. yun eh. Pero- Pero, yung isang test of, my God, Oo. lahat ng kaibigan ko yung sa harap I mean, ko. that's reality, Oo. That is reality. Talagang nagtawid ko siya. Ay, galing. Ang sabi ko lang sa mga kaibigan ko, you can do whatever you want in front of me, you know, na basta walang mag-aalok. Yun lang.
Galing! Okay ka na. Huwag na. Tama na. Di, pero di ba Oo. parang walang nakakilala sa akin. Freedom yun eh. Yes. Kahit sabihin ko na, hindi na ako nagdodrugs. Kahit nagdodrugs ako doon. Ako lang naman yung lolokohin ko, di ba? tama. Pero walang makakaalam. Oo. So, dun, proud ka na naman Mas proud ako doon. Oh my God! Kasi nakikita ko every weekend. Oh, Di ba? In my front of God. me. Grabe yung strength mo, no? Yeah. Masasayang eh. Kaya, sayang Oo, talaga. oo. Paano yan? Tapos Oo. isipin ko, sasabihin ko, matitigil yung whatever 8 years kong recovery. Tapos parang no. No. And then, did you finish? No. But you're planning to finish? Of course, pagkalaki-laki na ni Guido, kailangan bago ako tayo makapagtoga ako. Oh, I want, it's my dream. Ang gusto ko talagang kunin, urban planning, mag-masters. Okay. So, hindi na product design? Urban planning na? Oo, kasi napag-uwi ko dito. Wala tayong urban planning. So, now, what are you waiting for before you pursue that next plan of yours? To study, hindi pa masyado. But I have Ah. other things kasi on in the pipeline na gusto kong gawin, which is directing. Di nga totoo. By the way, wait, I Yes. have to cut you. Congratulations on your YouTube. Your mental health channel. So that channel is... Meryl Soriano, but it's Invisible War. That's the Invisible. title. Galing, galing mo. Very good. Thank I you. like it. And another channel na patawa naman. The Sa inyo dalawa ng The Mel and Meryl Show. O, di ba? Kasi, kami ni Tito Mel, pag magkikita kami, kaya family gathering, magte-text na yan, Meryl, ito yung mga kailangan mong dance moves na. Sabi ko, Tito Mel, ayoko mag-TikTok. Hindi, kailangan natin yan. Sa mga doon kami lahat, kami parang wala kaming choice, pati si Tita, dance-dance kaming lahat. Tapos, pag dalawa kami, ang taas ng views. Okay. Pumapalo ng milyon. Oh, wow. Yes. Sabi So, ko, patok. Tito Mel, sabi ko sa kanya, Oo. gawa tayo ng The Mel and Meryl Show. Yeah. Ano gawin natin dyan? To share the good energy. Tama. Hindi na tayo mahihirapan eh. Pag Tama. tayo naman nagsama, Diyos ko, 3 hours nga lang, plakado na yung buong buwan. Pero ang tatanda na, after 3 hours, pagod na ako. This is it. This is our present. So, natutunan ko rin yan, na-inspire din ako sa'yo sa lahat ng efforts nyo. By this time, sa dami na nang nangyari sa'yo, may wisdom ka na. Pwede bang malaman kung anong pwede mong i-share sa mga young actors? Sa young actors, oh my God, good luck talaga. Kasi it's such a difficult space for young actors. Kasi ang dami nila eh. Yung sinasabi mo kanina, di ba, nung bata ako, napapanood mo ko sa lahat. Kasi ilan lang kami, parang mabibilang mo lang sa nung 2 kamay. Eh ngayon, ang dami masyado. I think ang magiging advice ko is to finish school. Alam nyo, yung pag-artista, andyan lang siya. True. Kaya I think you have to be realistic in having other things Yeah. that, you know, Realistic, oo. Ngayon, nasan katerba na yung nakikita mo, Ganda. mabilis sumikat, mabilis maging di ba, sensation, ganyan. You really have to shine, which brings me to Sunshine. What is your role in Sunshine? I'm the coach of Maris, of Sunshine. Si Maris dito ay Magta-tryouts for Olympics. it's been playing for Since international last year. international festivals, and finally ngayon July 23 Birthday niya. birthday ko ay yes, ulit-ulit. May kontrabida sa tabi. Ay palabas na ang Sunshine. Yes. Can you share to us your thoughts about the script? Nung binasa ko yung script, sabi ko, shucks, ang hirap naman ito gawin. And then of course, I had my doubts kay Maris. At Talaga? first. Kasi syempre, hindi naman ako nanonood ng TV. Reluctant ako. So, What made parang- you say yes? I guess it's Tonel. Okay. I haven't worked with her eh. And then, shooting day, how is it? Galing nung Maris. Kakainis. Ang galing niya, no? Oo. Diba? Walang Oo. makeup yung Oo. Ang ganda. Oo. You deserve Nagsashine this. talaga, no? Sunshine. Lumilitaw talaga siya. Ito yung may ganun-ganun. Ano yun? Sa rhythmic gymnastics. Ayun! Yeah. By the way, si Meryl ay dancer. Gangster? Dance. Ako, gangster. Okay. By the way, si Meryl ay bingi. Based on the reactions of the people who attended the advanced screening,
Ang intense. It's confronting conversations about women, about choices, about dreams. Interesting yung magiging reception ng Okay. Philippine audience. Aha. Having very conservative culture, yung mga ganyan. Okay. Meryl is known for accepting films that are really... accepting films that are really, giving strong messages, especially in Cinemalaya. Parang I made a pact sa sarili ko na 2006 yung Cinemalaya, 2005. Nung nakapag-Cinemalaya ako, alam ko na. Merong ting-ting-ting moment na, oo, gano'n na, ting-ting-ting. Siya na rin nag-provide ng sound. Yun yung sinabi ko na, ito yung boses ko. So, pwede akong magtrabaho ng kahit ano sa telebisyon, pero sa films, It has to be important. Meron ka bang mga plano pa as an actress? oo, hindi ako matapos-tapos. Ang dami ko pang gustong gawin. Hindi pa ako talaga tapos. Meron sa piano. Thank you! Thank you, Ate Oge! Thank you. I love you. I love you. Happy anniversary. Happy anniversary! 18 Thank you. years! Yung Thank you rin kontrabida. po sa heckler namin sa audience. Heckler. Direk Andoy Ranay. And to Basta Cafe. I think Basta Cafe is one of the in place. You have to be here. Thank you, team ng Basta Cafe and Directonet, because we are celebrating the success of Sunshine! Paano ba yon? Parang ganun eh.